Maraming nagsasabi na diskarte lang ang kailangan. Pero bakit ang daming madiskarte na baon pa rin sa utang? Ang totoo, hindi lang sipag ang kulang sa atin, kundi ang tamang mindset na swak sa realidad ng buhay sa Pilipinas. Ngayon, hihimayin natin ang 10 mindset na magpapayaman sa iyo. Hindi lang sa bulsa, kundi sa buong buhay mo. Siguraduhin mong panoorin ito hanggang huli, dahil ang pang-10 mindset ang pinaka-importante sa lahat. At sa dulo ng videong ito ay magbubuklod sa lahat ng aral na tatalakayin natin at magsisilbing susi para maging magnet ka ng swerte at biyaya. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa education at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, paki-like naman ng video natin ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Mindset number 1. Ang milyonaryo muna mindset. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking pagkakamali nating mga Pilipino pagdating sa sahod? Halos lahat tayo, ang mindset ay ganito. Sahod minus gastos equals ipon. Pero ang ending, laging zero ang natitira. Minsan nga negative pa dahil sa utang. Dito papasok ang tinatawag nating milyonaryo muna mindset o ang pay yourself first principle. Ang konsepto nito ay simple lang pero napakamapanghamon sa simula. Bago mo bayaran ang kuryente, ang internet o ang mga utang mo, bayaran mo muna ang sarili mo. Hindi ito pagiging madamot, kundi pagiging matalino para sa future mo. Isipin mo, nagtatrabaho ka ng 40 hours o higit pa sa loob ng 1 linggo, tapos sa katapusan ng buwan, lahat ng kinita mo napunta sa ibang tao. Napunta sa landlord, sa grocery, sa telco at sa kung sino-sino pa. Wala kang itinira para sa taong nagpagod at ikaw yon. Ang unang actionable step para maisagawa ito ay ang 20% rule. Sa bawat piso na papasok sa palad mo, automatic na ang 20% niyan ay hindi mo na pagmamayari ngayon. Pagmamayari yan ng version mo sa future. Kung kumikita ka ng 20,000 piso sa isang buwan, 4,000 piso niyan ay dapat diretso agad sa isang sealed vault. At kapag sinabi nating sealed vault, hindi ito yung pitaka mo na madaling dukutan. Dapat ay isa itong hiwalay na bank account na walang ATM card o kaya ay digital bank na may mataas na interest rate pero hindi mo naka-install sa phone na dala-dala mo palagi. Ang goal dito ay ituring ang ipon mo bilang isang bill o bayarin na non-negotiable. Kung nakakaya mong bayaran ang kuryente para hindi ka maputulan, dapat mas nakakaya mong bayaran ang sarili mo para hindi ka maputulan ng pag-asa sa hinaharap. Pangalawa, kailangan nating pag-usapan ng expense tracking o ang listahan system. Marami sa atin ang nagugulat na lang na wala na silang pera kahit kakasweldo lang. Ang dahilan, yung mga tinatawag nating invisible expenses. Ito yung mga maliliit na gastos na akala natin ay wala lang, tulad ng biglaang pag-order ng milk tea, yung piso-pisong plastic bag, o yung pag-upgrade ng meal sa fast food. Para masugpo ito, kailangan mong ilista ang bawat sentimo na lumalabas sa bulsa mo sa loob ng 30 days. Huwag kang gagamit ng mga complicated na app kung hindi ka sanay. Sapat na ang isang maliit na notebook o kaya ay ang Notes app sa phone mo. Kapag nakita mo sa dulo ng buwan na gumastos ka pala ng 2,000 pesos sa kape lang, dun ka magkakaroon ng tinatawag na financial awakening. Ang listahan ay hindi para limitahan ang buhay mo, kundi para bigyan ka ng kapangyarihan na makita kung saan ka pwedeng mag-adjust. Pangatlo, gamitin natin ang modernong teknolohiya sa pamamagitan ng automated savings. Sa panahon ngayon, napakadali na ng digital banking sa Pilipinas. Kung ang sahod mo ay pumapasok sa payroll account, iset mo ang auto-transfer feature. Maraming digital banks gaya ng Maya o GCash G-Save ang nagbibigay ng option na kusa silang kukuha ng pera sa account mo tuwing payday. Ang psychology sa likod nito ay out of sight, out of mind. Kapag hindi mo nakita ang pera sa main account mo, hindi mo iisipin na may extra ka pang pwedeng gastusin. Mas madaling mag-adjust sa budget kapag alam mong fixed na ang itinabi mo.
Isipin mo na lang na kinaltasan ka ng tax ng gobyerno, pero ang maganda rito, ang tax na ito ay sayong-sayo pa rin at lumalago pa dahil sa interest. Ang pamanamang pang-apat na practical na paraan ay ang pag-implementa ng no-spend days. Sa loob ng isang linggo, magpili ka ng 2 days, halimbawa ay Tuesday at Thursday, na ang tanging ilalabas mong pera ay para sa pamasahe at basic na pagkain lang. Walang online shopping, walang window shopping, at walang biglaang ayan ng mga katrabaho na lumabas. Ang practice na ito ay para i-train ang disiplina ng utak mo. Pinapatunayan mo sa sarili mo na ikaw ang boss ng pera mo at hindi ang emotion mo. Sa bawat araw na matatapos mo ang no-spend day, mararamdaman mo ang sense of achievement na unti-unti mo nang nababasag ang cycle ng pagiging gastador. Ito ay isang training ground para sa mas malalaking financial decisions sa hinaharap. Panghuli, bago ka maglabas ng pera para sa anumang bagay na hindi naman kailangan sa survival, gamitin mo ang 72-hour rule. Kapag may nakita kang sapatos na sale o bagong gadget sa TikTok shop, huwag mong i-check out agad. Maghintay ka ng 72 hours o 3 araw. Sa loob ng panahong ito, mawawala na ang hype at ang excitement ng adrenaline. Madalas, pagkalipas ng 3 araw, marirealize mo na hindi mo naman pala talaga kailangan ang bagay na yun at nadala ka lang ng bugso ng damdamin. Ang milyonaryo mo na mindset ay tungkol sa pagpili sa kung ano ang gusto mo sa hinaharap kaysa sa kung ano ang gusto mo lang sa ngayon. Hindi ito mabilisang proseso pero kung gagawin mo ang 5 hakbang na ito ng consistent, makikita mo na sa loob lang ng 6 na buwan, ang financial status mo ay malayo na sa dati mong kinagisnan. Tandaan mo, hindi kailangang malaki ang sahod para maging mayaman. Ang kailangan ay ang tamang sistema at ang matinding disiplina na unahin ang sarili bago ang luho. Ang bawat piso na iniipon mo ngayon ay isang sundalo na magtatrabaho para sa iyo balang araw. Sa susunod nating pag-uusap, tatalakayin natin kung paano mo mapoprotektahan ang iyong trabaho sa pamamagitan ng pagpapalakas ng iyong kakayahan. Mindset number 2. Ang anti-layoff mindset. Sa panahon ngayon na napakabilis magbago ng teknolohiya at ekonomiya, wala na talagang tinatawag na permanenteng trabaho. Ang tunay na security ay wala sa kumpanyang pinapasukan mo kundi nasa skills na dala-dala mo. Ang anti-layoff mindset ay ang pagtanggap sa katotohanan na ikaw ang CEO ng sarili mong career. Hindi ka lang basta employee na naghihintay ng utos. Ikaw ay isang asset na patuloy na nag-upgrade. Isipin mo ang sarili mo na parang isang smartphone. Kung hindi ka mag-update ng software, darating ang araw na hindi mo na kayang patakbuhin ang mga bagong apps ng industriya at tuluyan ka ng magiging obsolete o mapag-iiwanan. Ang unang step para magkaroon ng ganitong mindset ay ang the 1-hour study habit. Maraming Pilipino ang nagsasabi na wala silang oras para mag-aral dahil pagod na sa commute at trabaho. Pero isipin mo, kung kaya mong mag-scroll sa social media ng 2 hours bago matulog, kaya mong kumuha ng 1 hour para sa sarili mong pag-unlad. Gamitin mo ang oras na ito para mag-aral ng mga high-income skills na in-demand ngayon gaya ng digital marketing, data analysis, sales, o kahit ang pag-aaral kung paano gamitin ang artificial intelligence sa trabaho mo. Ang layunin dito ay hindi maging expert agad sa isang gabi, kundi ang magkaroon ng consistent na pag-unlad. Sa loob ng 1 taon, ang 1 hour daily na yan ay magiging 365 hours ng bagong kaalaman na magbibigay sa iyo ng edge laban sa iba. Pangalawa, kailangan mong pasukin ang tinatawag nating side hustle prototyping. Huwag kang magkakamali na mag-resign agad sa trabaho mo para lang mag-business dahil lang sa bugso ng damdamin. Ang matalinong diskarte ay ang pagsubok sa iyong mga ideya habang may safety net ka pa ng iyong monthly salary. Kung balak mong mag-online selling o mag-freelance, gawin mo ito tuwing weekends o sa mga libreng oras mo. Ang pagbuo ng prototype o maliit na version ng iyong negosyo ay paraan para malaman mo kung may market ba talaga ang idea mo
nang hindi mo isinasakripisyo ang pambayad mo sa renta at kuryente. Kapag ang kinikita ng side hustle mo ay kapantay na ng sahod mo, doon mo lang pag-isipan ang pag full-time. Pangatlo ay ang certification stacking. Sa Pilipinas, malakas pa rin ang hatak ng mga credentials at certificates, pero hindi mo kailangang bumalik sa kolehiyo at gumastos ng daan-daang libo. Maraming libreng platforms ngayon gaya ng Google Career Certificates, Coursera, at pati na rin ang TESDA online courses. Ang diskarte rito ay kumuha ng mga certificate na nag-a-add up o nagpapatong-patong sa core skill mo. Kung ikaw ay isang admin assistant, kumuha ka ng certificate sa project management at advanced Excel. Ang stacking na ito ang gagawa sa iyong mahirap palitan o irreplaceable sa kumpanya dahil ikaw lang ang may ganoong combination ng skills. Kapag dumating ang panahon ng tanggalan, ikaw ang huling aalisin dahil masyadong marami kang alam na mahahalagang bagay. Ang pang-apat na actionable guide ay ang networking over tambay. May kasabihan tayo na your network is your net worth. Imbes na gamitin ang free time sa pakikipag-inuman o pakikipag-tsismisan na walang patutunguhan, makipag-ugnayan ka sa mga taong nasa posisyon na gusto mong marating. Sumali ka sa mga Facebook groups ng mga professionals sa industriya mo o kaya ay dumalo sa mga seminars at workshops. Ang pagbuo ng koneksyon ay hindi tungkol sa paghahanap ng backer, kundi sa pagbuo ng reputation. Kapag alam ng mga tao na magaling ka at madaling katrabaho, ang mga oportunidad na mismo ang kakatok sa pinto mo kahit hindi ka pa nag-a-apply. Sa mundo ng business at career, ang tamang kakilala ay shortcut sa tagumpay. Panghuli, huwag mong baliwalain ang English proficiency. Hindi mo kailangang maging kasing galing ng isang Shakespeare o magkaroon ng perfect American accent. Ang kailangan mo ay ang kakayahang ipaliwanag ang iyong mga ideya ng malinaw at may kumpiyansa gamit ang wikang Ingles. Ito ang susi para makakuha ka ng international clients o makapasok sa mga multinational companies na nagpapasahod ng dolyar. Ang pagiging komportable sa pakikipag-usap sa mga foreigners ay magbubukas ng pinto sa global market kung saan mas mataas ang value ng oras mo. Simulan mo ito sa panonood ng mga English movies nang walang subtitles o pagbabasa ng mga articles araw-araw. Ang anti-layoff mindset ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa pagkaka-layoff, kundi tungkol sa pagiging handa sa anumang mangyari. Kapag alam mong marami kang kayang gawin at marami kang koneksyon, hindi ka matatakot mawalan ng trabaho dahil alam mong sa loob lang ng maikling panahon, makakahanap ka muli ng paraan para kumita. Ang iyong talino at abilidad ang pinakamalakas mong insurance policy. Ngayong alam mo na kung paano protektahan ang iyong income source, sa susunod naman ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahirap na challenge ng bawat Pilipino, ang pag-set ng boundaries sa pamilya at pera. Mindset number 3, ang boundary mindset. Bilang mga Pilipino, likas sa atin ang pagiging mapagmahal sa pamilya at ang kultura ng utang na loob. Pero aminin natin, madalas itong nagiging dahilan kung bakit hindi makaasenso ang mga breadwinner. Ang boundary mindset ay hindi tungkol sa pagtalikod sa pamilya o pagiging madamot. Ito ay tungkol sa paglalagay ng hangganan para hindi ka tuluyang maubos. Isipin mo ang sarili mo na parang isang gripo sa isang drum ng tubig. Kung lahat ay kukuha at walang tigil ang agos pero wala namang pumapasok na ulan, darating ang araw na matutuyo ka. Kapag natuyo ka, wala ka nang maibibigay kahit kanino. Ang pag-set ng boundaries ay ang paraan mo para siguraduhin na mananatiling puno ang drum mo para mas marami kang matulungan sa long term. Ang unang step para magawa ito ay ang setting financial boundaries. Kailangan mong maging tapat sa pamilya mo tungkol sa tunay mong kapasidad. Imbes na sabihing titingnan ko kung may sobra, magtakda ka ng fixed amount o eksaktong halaga na kaya mong ibigay buwan-buwan.
Halimbawa, sabihin mo na 5,000 piso lang ang kaya mong itulong para sa kuryente at pagkain dahil kailangan mo ring mag-ipon para sa sarili mong future. Sa paggawa nito, tinuturuan mo silang mag-budget base sa kung ano lang ang sigurado. Kapag hindi mo nilinaw ang limitation mo, iisipin nila na unlimited ang pera mo at doon nagsisimula ang hindi pagkakaunawaan kapag hindi ka na nakapagbigay. Pangalawa, kailangan mong matutunan ang anti-pautang script. Lahat tayo ay may kakilala o kamag-anak na bigla na lang lilitaw kapag kailangan ng pera. Para hindi ka ma-pressure, maghanda ka na ng magalang pero firm na sagot. Pwede mong sabihin na, pasensya na, pero nakabudget na ang pera ko para sa tuition ng mga bata o para sa mga bills ngayong buwan kaya wala akong extra. Huwag kang magpaliwanag ng masyadong mahaba dahil ang mahabang paliwanag ay nagmumukhang palusot. Ang pagtanggi ng maayos ay proteksyon hindi lang sa pera mo, kundi pati na rin sa relasyon nyo. Mas mabuti nang tumanggi ngayon kaysa magpahiram ka tapos magkakasamaan kayo ng loob kapag hindi ka na nabayaran. Pangatlo, kailangan nating buwagin ang avoid pasiklab culture. Maraming Pilipino ang baon sa utang dahil lang sa kagustuhang magmukhang nakaangat sa paningin ng iba. Huwag mong piliting manlibre sa bawat reunion o maghanda ng magarbo tuwing fiesta kung utang lang naman ang gagamitin mo. Ang tunay na respeto ay hindi nakukuha sa laki ng handa o sa dami ng napapakain mo sa isang gabi. Ang totoong tagumpay ay yung nakakatulog ka ng mahimbing dahil wala kang iniisip na bayarin kinabukasan. Tandaan mo, ang mga taong hinahangaan mo dahil sa pagiging galante mo ay hindi naman sila ang magbabayad ng utang mo kapag nasingil ka na. Ang pang-apat na actionable guide ay ang pagbuo ng emergency fund barrier. Ipaliwanag mo sa asawa mo o sa mga magulang mo na meron kang perang nakatabi na bawal galawin kahit anong mangyari. Ang perang ito ay para lamang sa mga totoong emergency gaya ng pagkakasakit na kailangang maospital o biglaang pagkamatay. Hindi emergency ang pambili ng bagong cellphone, panghanda sa birthday, o pambayad sa utang ng ibang tao. Sa paglalagay ng malinaw na definition kung ano ang emergency, mapoprotektahan mo ang iyong savings laban sa mga emotional na hiling na madalas makasira ng iyong financial plan. Panghuli, i-practice ang generosity with logic. Hindi masamang tumulong, pero dapat ay sa paraang hindi ka mababaon. Kung may humihingi ng tulong, tanungin mo ang sarili mo. Makakatulong ba talaga ang pera ko sa kanila? O tinotolerate ko lang ang maling habit nila? Minsan, ang mas kailangan ng tao ay hindi pera, kundi tulong sa paghahanap ng trabaho o payo kung paano mag-budget. Kung talagang gusto mong tumulong pero wala kang extra, magbigay ka ng oras o serbisyo. Ang pagtulong ay hindi lang laging sa anyo ng cash. Sa pamamagitan ng paggamit ng logic sa iyong pagbibigay, mas nagiging effective ang tulong mo at mas napapangalagaan mo ang iyong sariling paglago. Ang boundary mindset ay tungkol sa self-respect at foresight. Sa simula, maaaring may magalit o magsabi na nagbago ka na, pero sa bandang huli, sila rin ang makikinabang kapag naging stable ka na at may mas malaking kapasidad ng tumulong nang hindi ka nasasaktan. Ang pag-asenso ay hindi pabilisan, kundi patibayan ng sistema. Ngayong may boundaries ka na, handa ka na para sa susunod na mindset kung saan pag-uusapan natin ang pagtingin sa malayong hinaharap imbes na sa panandaliang sarap. Mindset number 4. Ang Lolo at Lola Rich Mindset. Ang konsepto ng Lolo at Lola Rich mindset ay simple. Magsakripisyo ka sa maliliit na luho ngayon para maging hari at reyna ka sa iyong pagtanda. Sa Pilipinas, maraming senior citizens ang napipilitang magtrabaho pa rin o kaya ay umaasa na lang sa padala ng mga anak dahil hindi sila nakapaghanda noong malakas pa sila. Ang mindset na ito ay ang pag-iwas sa tinatawag nating instant gratification o yung panandaliang sarap na kapalit ay pangmatagalang hirap. Isipin mo na ang bawat desisyon mo ngayon ay may epekto sa buhay mo pagdating ng 60 years old.
Gusto mo bang tumanda na humihingi ng pambili ng maintenance na gamot? O gusto mo na ikaw ang nagbabakasyon at nag-i-enjoy dahil pinagtrabahuhan mo ito noong bata ka pa? Ang unang actionable step para rito ay ang pag-intindi sa delayed gratification. Isipin mo na ang bawat 1,000 pesos na hindi mo ginastos sa hindi importanteng bagay ngayon ay may potential na maging 5,000 pesos o higit pa sa hinaharap dahil sa compounding interest. Ang pera ay parang binhi. Kung kakainin mo agad ang buto, wala kang itatanim at wala kang aanihin. Pero kung titiisin mo ang gutom at itatanim mo ang buto, darating ang panahon na ang puno na ang magpapakain sa iyo ng libre. Sa tuwing natutokso kang bumili ng bagong gamit na hindi mo naman kailangan, tanungin mo ang sarili mo. Gusto ko ba ito ngayon? O mas gusto ko ang peace of mind pagtanda ko? Pangalawa, kailangan nating unahin ang investment over liabilities. Ang liability ay ang mga bagay na kumukuha ng pera sa bulsa mo, tulad ng bagong motor na pangporma lang, mamahaling cellphone na hulugan, o mga damit na uso lang ngayon pero luma na bukas. Ang asset naman ay ang mga bagay na nagpapasok ng pera sa bulsa mo kahit natutulog ka. Bilang Pilipino, napakarami nating options gaya ng Pag-ibig MP2, cooperative savings, o kaya ay pagbili ng maliit na lupa. Ang diskarte rito ay dapat mas malaki ang budget mo sa investment kaysa sa pambili ng mga gamit na bumababa ang value sa loob ng isang taon. Pangatlo, gawin mo ang Visualize the 10-year you exercise. Kumuha ka ng papel at isulat mo kung nasaan ka dapat pagkatapos ng 10 years. Anong itsura ng bank account mo? Saan ka nakatira? Anong klaseng buhay ang ibinibigay mo sa pamilya mo? Kapag malinaw sa iyo ang vision na ito, magiging madali ang pag-ayaw sa mga sale o mga promo na nakikita mo sa mall. Ang taong walang malinaw na pupuntahan ay madaling maakit sa kahit anong direksyon. Pero ang taong alam na ang goal niya ay maging lolo o lola rich, hindi basta-basta mapapagastos dahil alam niya ang presyo ng kanyang pangarap. Ang pang-apat na practical na paraan ay ang quality over quantity mindset. Maraming Pilipino ang mahilig sa mura pero madali namang masira. Sa huli, mas napapamahal ka dahil paulit-ulit kang bumibili. Sa Mindset 4, tinuturuan tayong bumili ng mas mahal pero matibay na gamit na tatagal ng maraming taon. Halimbawa, mas mabuting bumili ng isang matibay na sapatos na magagamit mo ng 5 years kaysa bumili ng mumurahing sapatos tuwing 6 na buwan dahil nasisira agad. Ang pagpili sa quality ay isang paraan ng pagtitipid sa long term dahil hindi ka laging nasa cycle ng paggastos. Panghuli, tandaan mo na consistency over intensity ang sikreto sa pagyaman. Maraming tao ang nag-iipon ng malaki sa simula pero tumitigil din pagkalipas ng 2 buwan. Mas epektibo ang pag-i-invest ng 500 pesos buwan-buwan nang walang hinto sa loob ng 20 years kaysa mag-invest ng 10,000 pesos pero isang beses mo lang ginawa. Ang pagyaman ay hindi parang sprint o mabilisang takbo. Ito ay isang marathon. Kailangan mong sanayin ang sarili mo na maging consistent kahit gaano pa kaliit ang sinisimulan mo. Ang mahalaga ay hindi ka humihinto sa pagpapataba ng iyong future. Ang lolo at lola rich mindset ay tungkol sa pagmamahal sa iyong future self. Huwag mong hayaan na ang matandang version mo ay magdusa dahil sa mga maling desisyon mo ngayon. Sa pamamagitan ng pag-iisip para sa long game, mas nagiging makabuluhan ang bawat piso na hinahawakan mo. Ngayong may vision ka na para sa hinaharap, sa susunod naman ay pag-uusapan natin kung paano ka mag-iisip na parang isang tunay na negosyante na nakakakita ng pera sa bawat problema. Mindset number 5, ang discarding master mindset. Maraming Pilipino ang nagsasabi na madiskarte sila pero madalas ang ibig sabihin lang nila ay nakakalusot sila sa mga shortcut o nakakapan lamang sa iba. Ang tunay na discarding master mindset ay ang kakayahang makakita ng oportunidad sa bawat problema. Sa mundo ng business at career, ang pera ay hindi basta-basta nahuhulog mula sa langit.
Ang pera ay dumadaloy patungo sa mga taong nakakapagbigay ng solusyon. Kung gusto mong yumaman, huwag kang maghanap ng pera. Maghanap ka ng problema na kaya mong ayusin. Ang bawat reklamo na naririnig mo sa paligid mo ay isang potensyal na negosyo na naghihintay lang ng taong may tamang diskarte. Ang unang actionable step para sa mindset na ito ay ang market observation. Simulan mong tingnan ang paligid mo gamit ang mata ng isang entrepreneur. Ano ang madalas na nirereklamo ng mga kapitbahay mo? Ano ang kulang sa community nyo? Baka hirap silang kumuha ng matinong delivery service o baka walang malapit na bilihan ng lutong bahay na masustansya. Imbes na makijoin sa pagrereklamo, isipin mo kung paano mo ito gagawing serbisyo. Ang discarding master ay hindi naghahanap ng perpektong situation. Ginagawa niyang perpekto ang situation sa pamamagitan ng pagpuno sa mga pagkukulang ng iba. Pangalawa, kailangan mong matutunan ang low capital starting. Maraming Pilipino ang hindi nagsisimula ng negosyo dahil ang nasa isip nila ay kailangan agad ng daan-daang libong piso. Ang discarding master ay nagsisimula sa kung anong meron siya. Kung magaling kang magluto, huwag kang mag-isip agad ng restaurant. Magsimula ka sa pre-order basis sa mga katrabaho mo. Kung magaling ka sa computer, mag-freelance ka muna gamit ang lumang laptop mo. Ang goal dito ay i-validate ang idea mo gamit ang pinakamaliit na puhunan. Kapag napatunayan mong kumikita ang maliit na version, doon mo lang ito palalakihin. Huwag mong hintayin na maging perfect ang lahat bago ka gumalaw. Pangatlo, yakapin mo ang customer feedback loop. Karamihan sa atin ay nasasaktan o nagagalit kapag may pumupuna sa gawa natin. Pero para sa isang discarding master, ang negative feedback ay parang ginto. Ito ang nagsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong i-improve para mas bayaran ka ng mga tao. Kung may nagsabing matabang ang tinitinda mong ulam o matagal ang service mo, huwag kang mag-explain o mag-attitude. Gamitin mo ang impormasyon na yan para ayusin ang sistema mo. Ang pinakamayamang negosyante sa mundo ay yung mga taong pinakanakikinig sa hinaing ng kanilang mga kliyente. Ang pang-apat na practical na paraan ay ang scalability thinking. Kahit maliit pa lang ang ginagawa mo, dapat ang isip mo ay pangmalakihan na. Tanungin mo ang sarili mo, kaya ba itong tumakbo kahit wala ako sa harap nito? Kung ang negosyo mo ay nakadepende lang sa physical na presensya mo, ikaw ay walang negosyo, may trabaho ka lang na ikaw ang boss. Ang discarding master ay bumubuo ng system, yung may sinusunod na process para kahit kumuha ka ng katulong or employee, alam nila ang gagawin. Isipin mo kung paano mo mapaparami ang sarili mo sa pamamagitan ng pagtuturo sa iba o paggamit ng technology. Panghuli, kailangan mong matutunan ang risk management. Ang pagiging madiskarte ay hindi nangangahulugang sugod lang ng sugod ng walang proteksyon. Huwag mong i-invest ang perang pambayad mo sa renta o pangkain ng pamilya mo sa isang negosyong hindi mo pa sigurado. Ang matalinong diskarte ay ang pagkakaroon ng calculated risk. Mag-testing ka muna ng maliit, alamin mo ang mga posibleng mangyari kapag nabigo at magkaroon ka ng plan B. Ang tunay na master sa diskarte ay alam kung kailan lalaban at alam kung kailan dapat mag-pivot o magbago ng direksyon kapag hindi na gumagana ang unang plano. Ang discarding master mindset ay ang paniniwala na walang dead end para sa taong malikhain. Sa bawat saradong pinto na mararanasan mo sa buhay, ang mindset na ito ang magtutulak sa iyo na hanapin ang bintana o kaya ay bumuo ng sarili mong pinto. Ngayong alam mo na kung paano mag-isip para sa negosyo, ang susunod nating pag-uusapan ay kung paano mo poprotektahan ang focus mo sa gitna ng mundo na punong-puno ng ingay at chismis. Mindset number 6. Ang Focus First Mindset. Ang Focus First Mindset ay ang kakayahan na i-filter ang ingay ng mundo para marinig mo ang sarili mong pangarap. Sa panahon ng social media, napakadaling madistract. Isang scroll mo lang, makikita mo ang bagong kotse ng kaklase mo
o ang bakasyon ng pinsan mo at bigla kang makakaramdam ng lungkot o pressure. Ang tawag dyan ay FOMO o Fear of Missing Out. Pero ang isang taong may focus-first mindset ay alam na ang buhay ay hindi isang karera laban sa iba, kundi isang marathon laban sa sarili. Kapag nakafocus ka sa sarili mong lane, mas mabilis kang makakarating sa finish line dahil hindi ka lilingon-lingon sa paligid mo. Ang unang actionable step para rito ay ang digital detox. Aminin natin, ang cellphone ang numero unong magnanakaw ng oras ng mga Pilipino. Para mabawi ang focus mo, kailangan mong i-unfollow or i-mute ang mga pages at tao na hindi naman nakakatulong sa growth mo. Kung ang nakikita mo sa feed mo ay puro toxic na balita, parinigan ng mga magkakaaway, o mga influencers na nagpapakita lang ng luhong hindi mo pa kaya, i-remove mo sila. Ang algorithm ng social media ay dapat mong kontrolin para ang lumalabas sa screen mo ay mga tips sa business, investment, at motivation. Ang nilalaman ng isip mo ay depende sa kung ano ang pinapakain mo sa iyong mga mata. Pangalawa, kailangan mong i-practice ang deep work sessions. Marami sa atin ang busy pero hindi naman productive. Ibig sabihin, marami tayong ginagawa pero wala namang natatapos na mahalaga. Magtakda ka ng 2 to 4 hours araw-araw na nakapatay ang notifications ng phone mo at nakatutok ka lang sa isang malaking task. Halimbawa, kung nag-aaral ka ng bagong skill o gumagawa ng business plan, huwag kang sasagot ng tawag o mag-check ng messenger sa loob ng panahong iyon. Ang utak ng tao ay nangangailangan ng deep focus para makabuo ng di-kalidad na output. Kapag nasanay ka sa deep work, ang trabaho na ginagawa ng iba ng 8 oras, kaya mo nang tapusin sa loob lang ng 3 oras. Pangatlo, yakapin mo ang self-comparison only rule. Ang paghahambing ng sarili sa highlights ng buhay ng iba sa Facebook ay parang paghahambing ng iyong behind the scenes sa kanilang movie trailer. Siyempre, talo ka talaga. Ang tanging tao na dapat mong higitan ay ang version mo kahapon. Tanungin mo ang sarili mo. Mas marami ba akong alam ngayon kaysa noong 1 linggo? Mas malaki ba ang ipon ko ngayon kaysa noong nakaraang buwan? Kapag ang focus mo ay nasa sarili mong progreso, mawawala ang inggit sa puso mo dahil masyado kang busy sa pag-improve ng sarili mong buhay. Ang pang-apat na practical na paraan ay ang paglipat mula sa chismis patungo sa growth conversations. Pansinin mo ang mga taong kasama mo tuwing break time o tambay. Ano ang pinag-uusapan nyo? Kung ang topic nyo ay ang buhay ng kapitbahay o ang love life ng mga artista, walang patutunguhan ang buhay nyo. Ang focus-first mindset ay nangangailangan ng tamang circle. Humanap ka ng mga taong ang pinag-uusapan ay mga business ideas, mga nabasang libro, at mga plano sa hinaharap. Sabi nga nila, great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people. Mamili ka kung saang grupo mo gustong mapabilang. Panghuli, kailangan mong matutunan na ang privacy as power. Hindi mo kailangang i-post sa social media ang bawat kape na binibili mo, bawat goal na narating mo, or bawat plano na gagawin mo pa lang. Kapag masyado kang maingay sa social media, binibigyan mo ang ibang tao ng pagkakataon na husgahan o i-down ang mga pangarap mo bago mo pa man sila masimulan. May kakaibang lakas ang pagtatrabaho ng tahimik. Hayaan mong ang resulta at ang tagumpay mo ang gumawa ng ingay para sa iyo. Ang pagiging private ay protection sa iyong focus dahil wala kang kailangang patunayan sa ibang tao kundi sa sarili mo lang. Ang focus-first mindset ay tungkol sa pagpapahalaga sa iyong mental space. Sa mundo na pilit kinukuha ang atensyon mo para pagkakitaan ka, ang pananatiling nakafocus sa iyong layunin ang pinakamalaking rebellion na magagawa mo. Ngayong malinaw na ang paningin mo sa iyong mga pangarap, sa susunod naman ay pag-uusapan natin ang makina na magdadala sa iyo sa tagumpay, ang iyong kalusugan. Mindset number 7, ang body capital mindset.
Ang body capital mindset ay ang pagtrato sa iyong kalusugan bilang isang investment fund, hindi bilang isang expense o gastos. Maraming Pilipino ang nagsasabing okay lang mapuyat at mapagod basta kumikita. Pero ang totoo, wala kang silbi sa pamilya mo at sa pangarap mo kung ang ending mo ay nakahiga sa hospital bed. Ang perang pinaghirapan mo ng 10 taon ay pwedeng maubos sa loob lang ng 1 linggong pagkakaospital. Ang tunay na mayaman ay hindi lang yung may maraming zero sa bank account, kundi yung may lakas at sigla para ma-enjoy ang perang kinita niya. Ang iyong katawan ang makina na gumagawa ng pera, kaya kung hindi mo ito aalagaan, titigil ang production ng yaman mo. Ang unang actionable step para rito ay ang preventive maintenance. Huwag mong hintayin na bumagsak ang katawan mo bago ka magpatingin sa doktor. Isama mo sa iyong annual budget ang physical exam, dental checkup, at mga basic lab tests. Sa Pilipinas, marami tayong sakit na silent killer, gaya ng hypertension at diabetes dahil sa ating diet. Ang pag-alam sa kondisyon ng katawan mo habang maaga pa ay makakatipid sa iyo ng daan-daang libong piso sa hinaharap. Isipin mo na ang check-up ay parang tune-up ng sasakyan. Ginagawa ito para hindi ka tumirik sa gitna ng kalsada. Pangalawa, kailangan nating baguhin ang ating diet of the masses. Sanay tayo sa kanin is life at mahilig tayo sa mga instant noodles, delata, at mga matatamis na inumin dahil ito ang mabilis at mura. Pero sa long term, ito ang sumisira sa iyong energy levels. Ang body capital mindset ay nagtuturo sa atin na maging mapili sa fuel na pinapasok natin sa ating system. Matutong magluto ng sariling pagkain na may sapat na gulay at protein. Kung kaya mong mag-invest sa bagong gadget, dapat mas kaya mong bumili ng masustansyang pagkain. Tandaan mo, ang kinakain mo ngayon ang magiging mood mo at energy mo bukas. Pangatlo, gawin mong non-negotiable ang sleep discipline. Maraming kababayan natin ang proud sa pagiging puyat king o puyat queen dahil sa overtime o binge watching. Pero ang utak mo ay nangangailangan ng 7 to 8 hours na tulog para mag-reset at mag-flush out ng toxins. Kapag kulang ka sa tulog, bumababa ang iyong IQ. Nagiging initin ang ulo mo at mas madali kang gumawa ng maling financial decisions. Ang tulog ay hindi luho. Ito ay isang biological necessity para manatiling matalas ang isip mo sa paghahanap ng pera. Ang pagtulog ng tama ay libreng gamot para sa mahabang buhay. Ang pang-apat na practical na paraan ay ang free exercise. Hindi mo kailangang magbayad ng mahal na gym membership o bumili ng branded na activewear para maging fit. Ang simpleng paglalakad ng 30 minutes araw-araw, paggamit ng hagdan imbes na elevator, o pagsunod sa mga workout videos sa YouTube ay sapat na. Ang goal dito ay mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at malakas ang iyong stamina. Sa mundo ng business, ang mga taong may mataas na energy ang laging nananalo sa mga deals at negotiations. Ang pagiging fit ay nagbibigay sa iyo ng natural na confidence na makikita ng ibang tao. Panghuli, huwag mong kalimutan ang iyong mental hygiene. Ang stress ay isa sa pinakamalaking dahilan ng pagkakasakit ng mga Pilipino. Maglaan ka ng oras para sa white space o yung oras na wala kang iniisip na trabaho o problema. Pwedeng ito ay pagbabasa ng libro, pagdarasal, meditation o simpleng pakikipaglaro sa mga anak mo. Ang pahinga ay bahagi ng trabaho. Kung hindi ka marunong mag-break, ang katawan mo mismo ang pipili ng oras kung kailan ka magbi-breakdown. Ang body capital mindset ay tungkol sa balanse. Nagpapagod ka para sa kinabukasan, pero sinisiguro mong aabot ka sa kinabukasang iyon ng buhay at malakas. Ang iyong katawan ang kaisa-isang asset na hindi mo pwedeng palitan kapag nasira. Alagaan mo ito ng higit pa sa pag-aalaga mo sa iyong bank account. Ngayong alam mo na kung paano pangalagaan ang iyong makina, sa susunod naman ay tatalakayin natin ang pagkakaroon ng utak na hindi tumitigil sa pag-unlad at pagdiskubre ng mga bagong paraan para lumago. Mindset number 8.
Ang Forever Student Mindset. Ang Forever Student Mindset ay ang pag-unawa na ang iyong kakayahang matuto ang pinakamahalagang asset mo sa buong buhay mo. Sabi nga nila, the more you learn, the more you earn. Sa bilis ng pagbabago ng mundo ngayon, ang mga taong tumitigil sa pag-aaral ay parang mga computer na walang internet connection. Nananatiling luma ang impormasyon at hindi na nagiging kapaki-pakinabang. Ang taong may ganitong mindset ay hindi natatakot sa mga bagong teknolohiya o pagbabago dahil alam niya na kaya niya itong pag-aralan. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng maraming degrees, kundi tungkol sa pagiging curious o mausisa sa lahat ng bagay na makakatulong sa iyong pag-asenso. Ang unang actionable step para rito ay ang pag-enroll sa YouTube University. Imbes na gamitin ang iyong data o Wi-Fi sa panonood ng mga walang kwentang pranks, drama ng mga vlogger, o puro scrolling sa TikTok, gamitin mo ito para sa self-education. Napakaraming tutorials sa YouTube tungkol sa pagmamanage ng pera, pag-aayos ng sirang gamit, o pag-aaral ng bagong software. Isipin mo na ang bawat video na pinapanood mo ay dapat may return on investment sa utak mo. Sa loob ng 30 minutes na panonood ng educational content araw-araw, mas magiging maalam ka kaysa sa 90% ng mga tao sa paligid mo na nag-aaksaya lang ng oras. Pangalawa, kailangan mong i-practice ang read daily habit. Hindi kailangang magbasa ng isang buong libro sa loob ng isang araw. Sapat na ang 5 to 10 pages bago matulog o habang nasa biyahe. Ang pagbabasa ng mga libro tungkol sa financial literacy, psychology o biographies ng mga matatagumpay na tao ay parang pakikipag-usap sa mga pinakamatalinong tao sa mundo sa halagang napakamura. Kung hindi ka mahilig sa physical na libro, makinig ka ng audiobooks o podcasts habang gumagawa ng gawaing bahay. Ang layunin ay patuloy na lagyan ng bagong gasolina ang iyong isipan para hindi ito kalawangin. Pangatlo, kailangan mong matutunang magtanong ng why at how. Huwag kang basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi, lalo na sa mga investment schemes na get rich quick. Ang isang forever student ay laging nagre-research. Bago pumasok sa isang negosyo, alamin mo muna kung paano ito gumagana at bakit ito kumikita. Magtanong ka sa mga taong mas matagumpay sa iyo. Huwag kang mahiya na magmukhang walang alam sa simula. Dahil ang taong nagtatanong ay nagmumukhang tanga ng 5 minuto. Pero ang taong hindi nagtatanong ay nananatiling tanga habang buhay. Ang pagiging mausisa ay shortcut para maiwasan ang mga mamahaling pagkakamali. Ang pang-apat na practical na paraan ay ang learn from failures mindset. Kapag nagkamali ka o nalugi sa isang racket, huwag mong isipin na malas ka. Ituring mo itong tuition fee sa paaralan ng buhay. Sa tuwing may hindi magandang nangyayari, kumuha ka ng notebook at isulat mo ang lesson learned. Ano ang gagawin mo sa susunod para hindi na maulit ang pagkakamali? Ang mga pinakamayamang tao sa mundo ay hindi yung mga taong hindi nagkamali, kundi yung mga taong pinakamaraming natutunan mula sa kanilang mga pagkakamali. Ang bawat sablay ay isang step closer sa tamang formula ng tagumpay. Panghuli, kailangan mong maging tech literate. Huwag kang maging technophobic o yung taong takot sa bagong gadget or software. Sa panahon natin ngayon, ang artificial intelligence at automation ay narito na. Imbes na matakot na baka palitan ng AI ang trabaho mo, pag-aralan mo kung paano mo gagamitin ang AI para pabilisin at pagandahin ang trabaho mo. Ang taong marunong gumamit ng makabagong tools ay laging mas mabilis at mas produktibo kaysa sa taong ayaw magbago. Ang pag-aaral sa teknolohiya ay hindi option. Ito ay isang obligasyon kung gusto mong manatiling relevant sa iyong career. Ang forever student mindset ay ang susi sa pagiging adaptable. Sa mundong puno ng kawalan ng katiyakan, ang iyong talino at abilidad na matuto ang iyong tanging sandata. Ngayong handa na ang utak mo sa patuloy na pag-aaral, sa susunod naman ay pag-uusapan natin kung paano ka magiging magnet sa ibang tao sa pamamagitan ng tamang pakikitungo at emosyon.
Mindset number 9. Ang people magnetic mindset. Marami tayong naririnig na ang diskarte ay sapat na. Pero ang totoo, ang tagumpay ay madalas na nakadepende sa kung gaano kakatiwalaan ng mga tao sa paligid mo. Ang people magnetic mindset ay ang pagkakaroon ng mataas na emotional intelligence o EQ. Ito ang kakayahang kontrolin ang sarili mong emotion at intindihin ang nararamdaman ng iba. Sa ating kultura, napakahalaga ng koneksyon. Kung ikaw ay magaling sa trabaho pero napakahirap mong pakisamahan o lagi kang mainit ang ulo, hinding-hindi ka makakakuha ng suporta mula sa iyong team o sa iyong mga kliyente. Ang pagiging magnetic ay hindi tungkol sa pagiging sip-sip. Ito ay tungkol sa pagiging isang tao na masarap katrabaho at may integridad. Ang unang actionable step para rito ay ang active listening. Marami sa atin, habang nagsasalita ang ibang tao, ang iniisip na natin agad ay kung ano ang isasagot natin. Ang people magnetic mindset ay nagtuturo sa iyo na makinig para umintindi, hindi para sumagot lang. Sa susunod na makikipag-usap ka sa boss mo, sa asawa mo, o sa kliyente mo, ibaba mo ang cellphone mo at tingnan mo sila sa mata. Kapag naramdaman ng tao na pinapahalagahan mo ang sinasabi nila, kusa silang lalapit sa iyo at magtitiwala. Ang pakikinig ay isang superpower sa mundo na puro salita lang ang alam gawin. Pangalawa, kailangan mong masterin ang anger management. Sa trabaho o sa negosyo, normal lang na may mga bagay na hindi susunod sa gusto mo. Pwedeng may magkamali na staff o kaya ay may kliyente na mahirap kausap. Ang pagkakaiba ng isang matagumpay na tao ay ang kanyang reaksyon. Huwag kang magpapadala sa galit o magpo-post ng parinig sa social media. Gamitin mo ang Rule of 10. Bilang ka muna ng 1 hanggang 10 bago ka magsalita o mag-send ng email kapag galit ka. Ang taong kontrolado ang kanyang emosyon ay laging nasa posisyon ng kapangyarihan dahil hindi siya nadidiktahan ng bugso ng kanyang damdamin. Pangatlo ay ang empathy in business and career. Isipin mo palagi kung ano ang kailangan o nararamdaman ng kausap mo. Kung ikaw ay isang tindero, huwag mong isipin kung paano ka lang kikita. Isipin mo kung paano makakatulong ang produkto mo sa buhay ng bumibili. Kung ikaw ay isang manager, intindihin mo ang pinagdadaanan ng mga tauhan mo. Kapag nagpakita ka ng tunay na malasakit, magiging loyal sila sa iyo. Ang loyalty ay hindi nabibili ng pera. Ito ay kinikita sa pamamagitan ng pagpapakita na tao rin ang tingin mo sa kanila. Hindi lang basta tools para sa iyong layunin. Ang pang-apat na practical na paraan ay ang conflict resolution. Sa Pilipinas, takot tayong makipag-confront kaya madalas nating dinadaan sa tampo o sa pagiging passive-aggressive. Ang people magnetic mindset ay matapang na hinaharap ang problema sa maayos na paraan. Kung may issue ka sa isang tao, kausapin mo siya ng personal at direkta pero mahinahon. Iwasan ang paninira sa likod ng ibang tao. Ang pagiging maayos kausap sa gitna ng problema ang magpapatunay na ikaw ay isang tunay na leader at isang profesional na karapat-dapat sa mas malalaking oportunidad. Panghuli, kailangan mo ng humility to unlearn. Walang taong gustong makasama ang isang Mr. Know-it-all o yung taong feeling ay siya lang ang laging tama. Maging bukas ka sa mga ideya ng iba kahit mas bata pa sila sa iyo o mas mababa ang posisyon. Tanggapin mo kung nagkamali ka at humingi ka ng paumanhin ng tapat. Ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan. Ito ay isang tanda ng maturity. Kapag nakikita ng mga tao na handa kang matuto mula sa kahit kanino, mas magiging bukas silang ibahagi sa iyo ang kanilang mga secret sa tagumpay at tulungan ka sa iyong mga pangarap. Ang people magnetic mindset ay tungkol sa pagbuo ng tulay imbes na pader. Sa huli, ang yaman ay dumadaloy sa mga network ng mga taong nagkakaisa at nagtitiwala sa isa't isa. Ngayong alam mo na kung paano kumuha ng loob ng ibang tao sa tamang paraan, ang huli nating tatalakayin ay ang mindset na magbubukas ng pinto sa walang hanggang oportunidad at biyaya. Mindset number 10. Ang biyaya mindset. Ang biyaya mindset
o ang abundance mindset ay ang paniniwala na ang mundo ay puno ng oportunidad at hindi ito nauubos. Kabaliktaran ito ng scarcity mindset, kung saan iniisip ng tao na ang tagumpay ay parang isang pizza na kapag kumuha ng malaking slice, ang iba, mababawasan ang sayo. Ang taong may biyaya mindset ay alam na ang dagat ay hindi natutuyo kahit gaano karaming timba ng tubig ang kunin mo. Kapag ganito ang pananaw mo, mawawala ang iyong insecurity at crab mentality. Hindi mo na kailangang hilahin pababa ang iba para ikaw ang umangat, dahil alam mong may sapat na espasyo sa tuktok para sa ating lahat. Ang swerte ay hindi mo hinihintay na dumating. Ito ay ginagawa mo sa pamamagitan ng pagiging bukas sa mga posibilidad. Ang unang actionable step para rito ay ang gratitude journaling. Mukha itong simple pero napaka-powerful nito sa psychology ng tao. Araw-araw, bago ka matulog, isulat mo ang 3 things o 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Pwedeng ito ay ang masarap mong tanghalian, ang ligtas mong pag-uwi, o ang isang bagong lesson na natutunan mo. Kapag tinetrain mo ang utak mo na tumingin sa kung ano ang meron ka imbes na sa kung ano ang wala, mas nagiging creative ang isip mo sa paghahanap ng paraan para madagdagan pa ang mga biyayang iyon. Ang pasasalamat ay ang magnet na humihila ng mas marami pang dahilan para magpasalamat. Pangalawa, yakapin mo ang collaborative spirit. Sa Pilipinas, madalas tayong matakot na may kaagaw sa negosyo o sa promotion. Pero ang biyaya mindset ay nagtuturo na mas mabilis ang pag-asenso kung tayo ay magtutulungan. Kung may katulad kang negosyo sa kalsada nyo, imbes na ituring silang kaaway, isipin mo kung paano kayo pwedeng mag-collaborate para mas maraming tao ang pumunta sa area nyo. Ang competition ay nagpapaganda ng produkto, pero ang collaboration ay nagpapalaki ng merkado. Ang taong marunong mag-share ng ideya at resources ay siyang unang tinutulungan ng universe kapag siya naman ang nangailangan. Pangatlo, huwag kang manghinayang sa investing in tools. Maraming tao ang may scarcity mindset pagdating sa pagbili ng gamit na magpapabilis ng kanilang trabaho. Halimbawa, mas pipiliin nilang magtiyaga sa napakabagal na computer kaysa bumili ng bago dahil sayang ang pera. Ang biyaya mindset ay isang investment mindset. Isipin mo na ang paggastos sa mga tools, seminars, o software na magpapataas ng iyong productivity ay hindi gastos kundi binhi na magbubunga ng mas malaking income. Huwag kang magtipid sa mga bagay na magbibigay sa iyo ng mas maraming oras at mas magandang resulta. Ang pang-apat na practical na paraan ay ang giving back. Mukhang kontrasenyas na kung kailan ka nag-iipon ay saka ka magbibigay, pero ito ang sikreto ng mga pinakamayamang tao. Ang pagbibigay ng donasyon o pagtulong sa iba, kahit sa maliit na halaga, ay isang signal sa iyong subconscious mind na sobra ang pera ko at kaya kong tumulong. Pinabasag nito ang takot na baka maubusan ka. Kapag maluwag ang iyong palad sa pagbibigay, mas nagiging bukas din ang iyong mga kamay sa pagtanggap ng mga bagong biyaya. Ang daloy ng pera ay parang tubig. Dapat itong gumagalaw para manatiling malinis at sariwa. Panghuli, kailangan mo ng positive affirmations with action. Hindi sapat na sabihin mo lang na yayaman ako. Kailangan mong sabayan ito ng matinding trabaho at konkretong plano. Ang biyaya mindset ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na sumubok sa mga bagay na akala ng iba ay imposible. Maniwala ka na deserve mo ang magandang buhay at kaya mong abutin ang iyong mga pangarap basta't hindi ka tumitigil. Ang iyong paniniwala ang nagdidikta ng iyong aksyon at ang iyong aksyon ang nagdidikta ng iyong resulta. Huwag mong limitahan ang sarili mo sa kung ano lang ang nakikita mo ngayon. Tumingin ka sa kung ano ang pwede mong maging bukas. Ang biyaya mindset ang huling sangkap para maging buo ang iyong pagkatao bilang isang matagumpay na Pilipino.
Sa loob ng 10 mindset na tinalakay natin dito sa The Filipino Daily, binuo natin ang iyong pundasyon sa pera, career, relasyon at sarili. Ang pag-asenso ay hindi isang milagro. Ito ay resulta ng maliliit na desisyon na ginagawa mo araw-araw. Ang pag-asenso ay hindi isang aksidente o swerte lang. Ito ay resulta ng 10 mindset na tinalakay natin dito sa The Filipino Daily. Mula sa pag-una sa iyong sarili o ang milyonaryo muna mindset hanggang sa pagyakap sa biyaya mindset sa dulo, binuo natin ng isang matibay na sistema para sa iyong tagumpay. Tandaan mo, kabayan, na ang iyong kalusugan at ang patuloy na pag-aaral ang iyong pinakamalakas na puhunan. Huwag mong hayaang ubusin ng chismis o ng pressure mula sa ibang tao ang iyong oras at focus. Ang bawat piso na itinabi mo at bawat skill na in-upgrade mo ay mga hakbang patungo sa buhay na dati ay pinapangarap mo lang. Hindi mo kailangang maging perpekto agad. Ang kailangan mo lang ay simulan ang unang hakbang ngayon. Gamitin ang mga actionable guides na ito bilang iyong mapa. Maniwala ka sa iyong kakayahan, magdisiplina, at asahan mong ang buhay na masagana ay hindi na malayo sa iyo. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat.